Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po nadidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing tayo, Attorney JJ. Upang mapag-aralan ng gusto ang iba't ibang klase ng fighting style, magdadagdag na po ng sparring partners ang Team Pacquiao. 2 Thai sparmates ang sinisipat ni trainer Freddie Roach na maaaring tumulong sa preparasyon ni Manny Pacquiao para sa comeback fight kontra American Brandon Rios sa Nobyembre 24 sa Macau, China. Ang kabuang detalye, ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Naghahanap pa ng 2 sparring partners si trainer Freddie Roach upang idagdag sa 3 kasalukuyang spar mates ni Filipino boxing sensation Manny Pacquiao. Ayon kay Roach, kailangan pa niya ng 2 boxers upang magkaroon ng pagkakataon si Pacquiao na pag-aralan ang iba't ibang estilo na sakali man ang magkaroon ng pagbabago sa fighting style ng kanilang susunod na kalaban na si Brandon Rios. Brandon Rios, who actually won the Nationals at one time, and he used to be a pretty good boxer at one time in his life. And I think, in just in case he reverts back to that, we have to be ready for the boxer or the puncher. Ang 3 sparmates ni Pacquiao sa kasalukuyan ay sina undefeated welterweight Frederick Lawson ng Ghana, Liam Vaughan ng United Kingdom at Filipino boxer Dan Nazareno Jr. Sa ngayon ay 2 Thailanders ang kausap ni former 2-time world champion Jerry Peñalosa at ito ay sina dating world champion Sirimongkol Singh Manasak at undefeated prospect Tirachai Kratindeng Jim. Si Peñalosa ay tumutulong sa training camp ng pambansang Kamao sa General Santos City. Talang kahit na puspusa ng ginagawang paghahanda naman sa kanya ni Roach ay hindi nakikitaan ng reklamo si Pacquiao. Talagang kailangan pagsakripisyo, kailangan talagang disiplina sa training, kailangan focus kasi pag mawala na yung focus mo at talagang yung uhaw mo sa training mahirap na. Si Pacquiao ay naghahanda para sa kanyang darating na 12-round welterweight battle kontra Rios na magaganap November 24 sa Macau. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa professional basketball, napalapit ng isang hakbang patungo sa titulo ng PBA Governors Cup ang Sunmig Coffee Mixers. Ito'y matapos na dominahin nila ang Petron-based Boosters sa Game 6 kagabi upang hawakan nila ang 3-2 series lead sa finals ng season-ending tournament. Para sa detalye, narito pong muli si Dennis Principe. Lumapit sa titulo ang Sunmig Coffee matapos na may panalo nito ang crucial Game 5 kontra Petron linggo ng gabi sa Araneta Coliseum. Naitala ng Coffee Mixers ang isang 114-103 victory laban sa Blaze Boosters. Hawakan ang isang 3-2 series advantage. Ibig sabihin nito ay isang panalo na lamang ang kailangan ng Sunmig upang maibulsa ang PBA Governors Cup title. Sa Game 5 ay patuloy ang consistent plays ni point guard Mark Baroka na bukod pa sa magandang opensa ay nagawa din itong depensahan si Petron import Elijah Millsap. Mula sa bench ay tumikada si Baroka ng career high tying 22 points at bagong career high naman na 10 assists. Sa kabila nito ay pinuri pa rin ni head coach Tim Con ang effort ng buong koponan upang ipanalo ang nasabing laro. Basically it was a good team effort. Val came out, played well. Mark's defense on Millsap was almost out of this world. Guy who's 5'8", playing a guy who's 6'5", and defended him well. Got to give little Mark a lot of credit. Puno din ng papuring si Petron coach G. Abanilla sa depensa ng Sunmig. Ngunit tiniyak din ng rookie coach na hindi pa sila handang sumuko sa mahigpit na title series. They really played defense really well against us. And right now we are down, but certainly out. We'll try to regroup, make use of the next 2 days to come up with a better game plan. So basically that's it.
Bukod pa dito, umaasa din si Abanilla ng pagbabalik ng sigla sa laro ni Arwin Santos. Ang most valuable player ng season na sa series na ito ay nag-average lamang ng 8 points at 2.8 rebounds. I wouldn't say it's a disappointment, but hindi naman siguro disappointment. But I think we need him in the series. He's one of the reasons why we reached this far, and I think if he contributes more, I think it will be good for us. Ang Game 6 ng Best of 7 series ay lalaruin sa Miyerkules sa Araneta Coliseum. Para sa PTV, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, upang maibalik ang dating estado bilang title contender sa nakalipas na dekada, maaga pong nagbalik ensayo ang Barako Bull Energy Cola. At sa kanila pong present roster, tanging si shooting guard Ron J. Buenafe lamang ang hindi dumalo sa unang araw ng team practice kanina. May report si Ms. Nicole Ramos. Nagbalik ensayo ng Barako Bull Energy Cola. Ito'y para sa kanilang asam na mapalakas pang lalo ang kanilang kampanya sa susunod na season ng Philippine Basketball Association o PBA. Ayon kay team consultant Raiko Toroman, maliban kay streak shooter Ron J. Buenafe, present ang lahat ng mga players sa ensayo kanina. Ron J. Buenafe, he missed the practice. I don't know the reason. We'll see. But all other players are there. Including the Philams? Like Danny and... Yeah, Dorian, everybody's here. Sa season-ending PBA Governors Cup, nagtala ng ilang importanteng panalo ang George Chua franchise sa eliminations bago sila binatbat ng injury sa key players sa quarterfinals. Well, right now, our aim is to go up, no? Higher than the last time na namin. Kasi yun yung dapat namin i-aim. Mahigitan namin yung narating namin yung nakaraan. Kaya't pagtataya ni Toroman, maging healthy lamang ang kanilang lineup, ay tiyak na marami silang pahihirapang teams sa susunod na season ng liga. I think that our future is, I said to the players that we are very satisfied how we were competitive in the last conference. We just were short, because probably we were short to be in the first four because of an injury. Sa ngayon ay malaki ang tsansa ng Barako Bull na makakuha ng mga marquee players sa paparating na PBA draft dahil hawak nila ang 4th, 5th at 6th picks. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin. Sa Oktubre at 30, nakatakdang ilabas ang pinal na listahan ng mga manlalarong kabilang sa 2013 PBA Rookie Draft na isasagawa sa Robinsons Place sa Maynila sa Nobyembre at 3 at sa inisyal na talaan ng 85 draft applicants. Kabilang dito ang isang Visayan guard na madalas umagaw ng eksena sa loob ng hardcourt. Alamin natin kung sino siya sa report ni Ms. Cristabel De Leon. Siya si Elliot Poligrates, isang 6-footer at tubong Poros, Cebu. Pero higit sa kanyang pagiging basketball player, masasabing isa siyang Pinoy version ng maalamat na Harlem Globetrotters. Ito'y dahil malimit humiga at magsagawa ng iba't ibang basketball stunts sa laro si Poligrates. Maging si Southwestern University Assistant Coach Mike Reyes ay naniniwalang talaga maglaro si Poligrates. Yun nga lang, masyado umanong showboat ang 26-year-old Visayan guard. Oo, tingin ko ako nun dahil malaki siyang point guard. Tsaka scorer talaga siya. Oo, Parang Torion siya. Torion, second coming ni Torion. Medyo, baka mas magaling siya dahil ang laki. Sa panig naman ni former PBA star Junti Valenzuela, PBA material si Poligrates, pero kailangan umano nitong kontrolin ang sarili sa loob ng hardcourt. Magaling na bata yan. Point guard, goal handling, magaling magaling din mag-point, malaki pa na point guard. May shooting, kompleto. Magaling pumasa. Ba't di siya sumigat masyado, pre? Yun nga lang, may yung bata, parang may attitude problem. Si Poligrates ay hindi nakatapos ng playing career sa Southwestern University sa CESAFI dahil nahuli siyang naglalaro sa isang hindi otorisadong liga. Sa ngayon ay umaasa si Poligrates na magkakaroon siya ng pagkakataong maglaro sa PBA, ang ultimate realization ng kanyang childhood dream. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan.
At good luck sa'yo, Elliot Poligrates. Naway totohanin mo ang iyong pangakong pagbabago. Pero ito po, isa pang bago. Meron pong bagong career ni former PBA cager Junthi Valenzuela. Ito para sa mga nagtatanong. Ang 34-year-old Bogo Cebu Pride ay kinuha na po ng University of San Carlos Warriors bilang una assistant coach. At ngayon po, sa susunod na season, siya na ang tatayong head coach para sa Cebu Schools Athletics Foundation Incorporated o CESAFI. Para po sa detalye, nagbabalik si Miss Nicole Ramos. Sa maikling pagbisita ng PTV Sports sa Sagis noong isang linggo, mapalad na nasilip namin ang coaching debut ni former PBA cager Junthi Valenzuela sa University of San Carlos Warriors. Sa 2014 season ng Cebu Schools Athletics Foundation Incorporated o CESAFI, ay si Valenzuela na ang magtitimon sa Warriors. Timing, Amit ha. Magwakatag ni corner ka. Amit, once the ball is here, sit a good pick. Boom. You can turn or up out, hand off, pick and roll. Ang two-time PBA All-Star ay huling naglaro para sa Barangay Ginebra noong 2010, kung saan nagtamo siya ng career-ending knee injury. Yung huling team, Ginebra, doon siya na-operahan. Sa Ginebra, after operation, di na siya naka-recover. Ibinalita rin na may isang pawn shop siyang minamanage sa Cebu. At ito ay galing umano sa kanyang kinita sa paglalaro ng basketball. Nag-pawn shop ako, tapos nag-taxi ako, 4 na unit. Yun. Doon ako totok ngayon sa pawn shop. Isa pa lang naman. Ahinsya de Alta. Sa ngayon ay naghahanda na si Valenzuela para sa bagong hamon ng kanyang career. At ito nga ay ang pagtayo bilang head coach ng University of San Carlos Warriors. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa Collegiate League, kung ang dami at bigat ng mga supporters ang pagbabasihan, tila wala nang makakapagpigil pa sa pag-upo ni Alan Gregorio bilang head coach ng UP Fighting Maroons sa susunod na season ng UAAP. Walang naitalang panalo ang Diliman Base Squad sa katatapos sa season ng UAAP, kaya naghahanap sila ngayon ng bagong chief mentor. Narito ang report ni Ms. Keisha Halili. Si former Gilas Pilipinas assistant mentor Alan Gregorio ang tumatayong front-runner para sa head coaching job sa UAAP ng University of the Philippines Fighting Maroons. Ito'y sabisa na rin ng suporta ng mga chief backers ng Diliman-based squad, tulad din ng Smart Communications President Manny V. Pangilinan at Air 21 Big Boss Bert Lee. Sa katunayan, maging si Meralco Vice President for Human Resources and Corporate Affairs Ramon Segismundo at former Gilas Pilipinas head coach Raiko Toroman ay kapwa nagpahayag rin ng suporta kay Gregorio. Ako, personally, I'd go for Alan. Kasi I had seen him in action and I had seen how he operates. It'd be my bet. Pero niyo po ba yan? I-express niyo po yan sa UP board? Yeah. I can express that. He's an experienced coach. He was coaching. I think that UP needs, after a lot of struggling years, they need to a little bit to go with I support him, why not? Bukod kay Gregorio, ang dalawa pang pinagpipilian para umupo bilang chief mentor ng Fighting Maroons ay sina Ray Madrid at former PBA cager Paulo Mendoza. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa tennis. Patuloy po sa paggapang paakyat sa ibabaw ng ITF Juniors ranking si Pinoy youngster AJ Lim. Sa pinakahuli pong talaan na inilabas ng International Tennis Federation, nasa 183rd spot na ang 14-year-old smasher mula sa dating 198th place noong isang buwan. Ang pagkakalaga kay Lim ay isa na pong kahangahangang feat dahil malimit na 16 years old ang kanyang mga nakakaribal sa torneo. Sa nakalipas na Hong Kong ITF Juniors Meet ay nakapagrehistro pa ho ng semifinal finishes sa singles at doubles si Lim. Ito po sa likod rin ng kanyang quarterfinal stint sa Macau at Beijing Tilts. Dahil dito, labis ang katuwaan ni National Coach Manny Tecson sa ipinapamalas na performance ni Lim sa ITF Juniors Circuit. Sa futsal, kumpiyansang Philippine Mudang, naaabante sila sa semifinals ng AFF Futsal Championship sa Bangkok, Thailand. Ito'y kahit pa lumasap sila ng 21-1 lopsided loss kontra host country kagabi. Hawak
ang record na 1 win and 1 loss, makakatapat ng mga Pinoy booters ang Vietnam counterparts sa Group B match ngayong gabi bago nila makasagupa ang Malaysia sa Miyerkules. Tiwala ang team coaching staff na malulusutan nila ang laban kontra Vietnam at Malaysia dahil parehong lower-rated rival naman umano ang dalawang teams. Sa ngayon ay nasa ikalawang pwesto sa Group B standings ang Pilipinas sa likuran ng host Thailand. Confidence is high. I think it will a big fight. I think we fight for our country. And I believe we are here to win. We did not go here to exclude that we are here for everybody told us. But nandito na rin lang kami dahil na namin yung magagawa namin. Lipat po tayo sa duathlon. Habang nakatutok po ang atensyon ng lahat sa basketball, boxing at iba pang sports, tahimik naman po na umuukit ng pangalan sa nasabing sport na duathlon si Mirasol Abad. Sa nakalipas na World Duathlon Championships, tumapos po na second best Asian si Abad sa likuran ni eventual champion Ai Ueda. Ayon kay Triathlon Association of the Philippines President Tom Carrasco, malayo ng bahagya kay Ueda ang naitalang oras ni Abad, pero ito ay nakatakdang pagandahin pang lalo ng Pinay Iron Lady. Kinuha po kasi si Abad ng ilang mga Japanese trailers para bigyan ng kaukulang exposure at training kasabay ni Ueda at ng iba pang top duathletes ng bansang Hapon. Ito'y dahil minsan na rin pong nagtala ng impresibong panalo si Abad ng kanyang gulatin at unahan sa finish line ng 2012 Asian Duathlon Championship si perennial champion Airi Sawada. Samantala, nangako naman si Carrasco ng mas pinalawak pang ensayo para sa mga Pinoy duathletes at triathletes. Masyadong malakas yung Ueda, pero sa powerman, which is long distance, this is longer than the standard distance. Last year, she was silver na eh. But she competed against the best of Europe. So she beat the former Asian champions, Sariwa of Japan, ano? Kaya lang itong Ueda talaga bumulusok, napakalakas eh. Pero boss, pero proper conditioning siguro, preparation and training, kaya, no? Kaya naman yun. Actually, she was invited to train in Japan last year. Early this year. Sa iba pang balita, 25 hanggang 30 college scholars ang inaasahang mabibiyayaan ng katatapos sa sponsor run mo charity race sa Nuvali, Laguna. At ang isa sa mga kuminang sa one-day event ay ang isa sa mga beneficiary na si JP Mateo na namayani sa 21-kilometer run o half marathon. Nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Maagang dumagsa sa Nuvali, Laguna nitong weekend ang mahigit 1,000 partisipante sa third Sponsoran Mo charity event. May layuning makalikom ng pondo para maipangtusto sa pag-aaral ng mga kapuspalad na high school graduates ang Run for a Cause ay inorganisa ng Dual Tech Center Alumni Association. So ibibigay namin ito sa mga beneficiary. Sana maging malaking tulong sa kanila to, sa mga scholars. And with this new Sponsoran Mo number 3, we could probably another 30 to 50 scholars. And we are saying to continue do this in the next more years to come. Mula sa nakastroller na bata hanggang sa 76-year-old first-time runner na tulad ni Mariano Piel ay hindi nagpaawad sa pagtakbo sa charity fun run na nahati sa mga kategoryang 3K, 5K, 10K at 21K o half marathon. Sa katunayan, maging si event partner Nazi Zaytuni ay nag-enjoy rin sa paglahok sa taon ng patakbo. That is really nice. First of all, it feels good to help these unfortunate people and the people who don't have the opportunities that others do. And at the same time, they're young, so they always really listen to us. They do what we ask them, and also they come up with some new ideas because they're young and they're excited about trying to contribute, trying to come up with new ideas to prove themselves and to make themselves look good. So it's working pretty good so far. At sa clocking na 1 hour and 23 seconds, itinanghal na kampiyon sa 21-kilometer run si JP Mateo na isa sa mga scholars ng Dual Tech Center. Masaya po ako dahil natapos ko po itong 21K tapos matutulungan ko pa yung mga ibang scholar na papasok sa Dual Tech. Sa nakalipas sa 30 taon, hindi nagsasawang magbigay ng tulong sa mga less fortunate na kabataan ng Dual Tech Center. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Television. May nagbubukas ng Facebook ko. Ito. Hindi Bubukas ng Facebook ko. At yung mga messages, share natin yan.
Ikaw Yung pasalubong mo muna. One time yung Facebook account ito, iniwan bukas sa account ko, kaya nung nag-retweet ako ng story, sa Facebook mo pumasok. Pero tinanggal ko na. Binasa ko lang yung mga Hindi ko message. napansin yun Anyway, magkwentuhan mo tayo. Kami, kasama kayo sa ating syempre. interactive sports segment. Uy, wala pala tayong munang ano ngayon. Inside Sports. Oo nga, sino may kasalanan? Bukas yun. Bukas pala. Bukas. Monday pa lang. Advance, nagulat ako. Sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I am Eliana Ong of the De La Salle Lady Archers. Watch me on home court with Nicole Ramos this coming Thursday. At nagbabalik ako ng sports newscast sa bansa ang PTV Sports. And welcome to iSports, everyone. I'm Nicole Ramos. And welcome back, Dennis Principe and Snow Badwa. Pero ang galing nyo raw, ha? Pinatunayan yung mga babae kayo. Ganun na ng ganun Girl yung mga power, bibig. girl power. Ratrata. Dami ba story? Pero ako ang pinakapahit sa inyo sa ating tatlo ngayon. Ano? Talaga, sige, back. Hindi ako rin tumaba sa Jensen. Niluwagan ko lang yung suot ko. Oo nga. Masarap kasi mga kain. Partner, eh. meron akong i-disclose. Ano naman, trivia naman. Alam mo ba ang Team Pacquiao nanonood sa atin? Araw-araw! Wow! Siyempre! Cool. Sige na, kwentuhan na tayo. Teka, batiin ko lang, nagpapabati. Pinagluto ako, Brad, the whole time. Si Aplas? Hindi, Jun Bubuli. Former trainer ngayon niya, Ay, nawala. Ayan, nawala daw, ito. Ano yung nawala? Dito. Ayan. Okay na. Sige. Okay. Basa na. So para dun sa mga gusto sumali sa aming kwentuhan, all you have to do is send in your messages via twitter.com/PD4sports. You can also send in your messages through facebook.com/PD4sports. And you can also text us. All you have to do is type in radio space SR space name space message and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile 504 Smart and Talking Text and Sun subscribers. Okay. Ayan, padala nyo na. Basa na tayo ng mga messages ninyo. Simulan natin sa text. Okay, let's start sa text. Okay, so Right. text. This one is from... Mahirap pag walang mouse, no? Oo, mas mahirap. From Noni. Noni. Hindi, wala yan. Ayun, Iba vision to eh. eh. Baba mo Ni-refresh pa. ko na siya. Baba mo pa. Hindi mo pa na-refresh yan kasi yan ay kahapon pa. Pero ni-refresh I'm ko sure, siya. kahapon pa yan. Kasi yung mga viewers natin, hindi sila magpapadala ng text hanggat hindi nila tayo nakikita. Na nag-text. Ganito lang eh. Ano ba Laptop to? ko yan eh. Laptop ni Dennis yung gamit namin ngayon eh. Yung akin, nasa clinic eh. Saan ba Ba't nasa clinic ka lang? Pambihira yung laptop ko. Ayan. Nung kailan ako nasa Cebu, first day, naghang. Ayan. Kala ko hindi ako makakapagpadala ng istorya. O yan. Ito, there's one Ah. here from LA number 5, Anna. Hi po sa inyo, gandang Nicole, Dennis Principe, Hindi, at basahin mo- Kuya Snow. Basahin mo as it is. Dennis Principe. 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 At Kuya Snow, lagi po ako nanonood ng PTV Sports. Tanong lang po, musta na po yung mga... Oh no, it's kulang yung text niya. Padala mo na lang ulit. Please send your text again para mabasa Kasi i-repress natin ulit. Kasi nagtatanong siya, would you like to, Tagalog daw eh. Oh, nope, iganon mo. Ayan, tsaka mo. Press ulit. Uy, padala na kayo ng text. No, kala kasi si Meg yung sasagot, kaya kaya hindi nagpapadala na sila ng message eh. Madami daw, sabi niya. Ang tawag sa Patulong ka atin kay Kuya Dennis kung paano magbaba ulit. Ayan na. Kuya Dennis, yan. Wala pa Yun rin. pa rin eh. O, lipat na muna tayo. Facebook. Facebook tayo. Facebook. Sige. Ito from, Jason Roma Rubio. Hello again, Jason. Sir Pogging Snow at Pogging Dennis at Miss Ganda Nicole, may trade po ba sa BGSM? At si Ato Agustin po ba ang coach ng BGSM? Sa All Filipino, pakibati po ang astig sa Barangay Ginebra Kings number 1 kayo dito. Sa Taytay Rizal, ganda suot mo, idol. Akin na lang yan, idol. Joke lang. Thanks. Ano yung suot mo na maganda? Amerikana? Hindi, baka ikaw. Hindi, Ako? Kasi Siya, maganda ikaw. eh, no? Maganda Lalaki dating. siya. Alam mo, The suits. gusto ko yung kombinasyon mo. Tie, shirt. Yeah. Hoy! You look dignified. Hoy, yung panloob kong pula, 6 yan ha. Hindi pa paulit-ulit? Hindi kasi pag Monday, pag-araw Monday, kailangan Monday pula. Pula. Hindi pala nag-red ako ngayon. Swerte. Anyway, in regard dun sa tanong mo, Ginebra trade, sa ngayon wala pa. Pero expected, no? Kasi si Bo Belga, hindi po nag-decline. Decline, sa offer. Ni parang si knowledge, no? Nag-decline po siya sa knowledge ay sa kontrata na inaalok ng Rain or Shine for extension. Okay.
Ano yan? Ibig sabihin, hindi maximum yung... Malamang. Kasi ang hinihingi nila, 420. Di ba? Mabigat nga yung sinabi ni Danny Espiritu eh. Parang nadulas pa eh. Hindi naman kami nangihingi ng over maximum eh. Ibig sabihin, nangihingi na siya dati. Di ba? Di ba? Bakit? Ano yung over? Over maximum. Beyond the maximum level. Kamay mo. Ayan na. May ganun. Next month ulit. Sa Barako, gano'n, may gano'n. Wala, no? Wala. Magkano sweldo ng tatay mo? Hindi ko alam. Yung mga coaches din eh. Pero may coach ako kilala, matindi. Halos 1 million yung ano. Yung sweldo, Coach? Coach, yes! Hindi ganun yung tatay mo, sure. Kasi tapat yung Barako eh. Sumusunod yan eh. Alam ko yun, kabisado ko yun. Okay, next, basa pa tayo. Nasa puso ba yan, Brad? Ay, wait, yung isa pang question, yung coach, si Coach Ato Agustin pa rin. Si Coach Ato, malamang siya pa rin, pero malamang may pagbabago. Abangan natin, kasi hinihintay, yung San Miguel hindi kasi gagalaw yan, Brad eh. Kasi attention nila na doon sa finals pa eh. Dahil dalawa eh. Dalawang teams nila yun, di ba? Kaya nga ako tingin ko, abutin pa ng Game 7 yan, Brad eh. Si Boss Robert, busy kakapanood ng game series. Ganun pa umupo yan si Boss Robert eh. Uy, Boss Robert sa Australia, magkasama tayo. Punta ako ng Australia. Okay, balik tayo. Dito naman si Aaron Gabitan. Idols No, tanong ko lang po kung 100% Asian si Jeremy Lin. Tanong ko na din po kung malaki ang chance ni Coffee Prince sa Finals MVP. Teka muna, bago raw tayo mag-ano, yung susi mo, Dennis. Kasi may... Hindi. Nico, yung susi mo ng kotse mo. Maayos parking ko eh. May ng parking. Nasa taas daw? Nasa bag ko. Nasa bag daw niya. Pakikalkal na lang. Okay, ano yung tanong? Si Jeremy Lin po is 100% Asian. Yes. Actually, Taiwanese po siya. Okay, tanong ko lang din, malaki ang chance ni Coffee Friends sa final. Pwede, Brad. Hindi, kung mag-champion, siya na. Ang consistent final. Pagka hindi mo sabi, Brad, meron pang 2 games na crucial. Kasi baka mamaya, yun na magiging decision. Pero kung ngayon matatapos siya na. At siya mananalo, sila champion. Sa kabila naman, si Junmar. Si Junmar. Si Junmar Fajardo. Yung pinakamalaki at yung pinakamaliit, ano? Mas malaki pa ako kay Baroka eh. Dati nasa magkikita kami nun sa Cherry Pudarama. Kasi barkada ko yung naging asawa niya si Russell. Kita tayo, hanapin mo si Mark. Tinitingala akong gano'n si Mark. Hinahanap ko yung malaki. Player to. Pagharap sa akin, ang liit eh. Di ba? Kapag Baroka. Basa na. Wait na. Nicole, ang hirap ng Dennis. Mas maganda pa yung akin eh, no? lang yan. Mas maganda yung akin eh. Sige pa. Come on. Huwag ka ma-frustrate, girl. Ito, end. End? Hindi, dito mo. Diyan mo lang, tapos yun. Ganun din. Hindi siya pumupunta sa end. May ilok. Yan. Ayun. Wala, hindi. Yun pa rin, nag-hang yata. Balik na lang tayo sa Facebook. Dito naman tayo sa yung Facebook. I-refresh mo naman yung Facebook. Sige. Kasi kanina pa yan eh. Yan. Ang hirap ng walang mouse, no? Pag yung akin, ang ganda, no? Gandang-ganda ka, no? Ganon ka lang ng ganon. Akin. Kawawa naman yung laptop ko. Pero mas bago to. Mas bago to, Brad. Di ba? Talaga, basic lang. Ganda nito. Ayan. Ito, si Reggie Vetter. Mga idol, tuloy po ba ang Kirby Raimundo J.R. Reyes trade? Saka po, bukod po ba ang preseason game standings sa regular season games sa NBA? Thanks. Apo, yung preseason, ensayo lang yun. Tune-up games, ang tawag doon. Okay? Yung J.R. Reyes, Kirby Raimundo, hintayin natin after the finals. Pero nakakasanayan, Brad. Nakakasanayan. Ang namumuno ng negosasyon, nanonood sa atin ngayon, Mr. Pato Gregorio. Hello, sir. Okay. Mr. Pato. Yan, malakas tayo dyan. Malakas ang hina. Next, Christian Ubaldo Valmonte. Gandang hapon, Sir Snow and Dennis and Nicole. Sino yung pick ng SMC at pang-ilan po sila? Yung SMC po bubunot na pangalawa. Second pick. Pang-sampo. Yung pangalawa nila malamang si Ian Sanggalang, Brad eh. Pagka hindi pinansin. Pero pagka hindi si Ian Sanggalang, pagka hindi si Slaughter ang binunot ng Ginebra, si Slaughter yun. Suko ka na. Tingin mo, Slaughter na. Mukhang ganon. Pero mukhang, mali mo, binablap tayo ng mga taga-Ginebra. Di ba? May tawag yan eh. Smoke screen. Pero, okay yan. Diba? Ang tanong ko doon, ang dami mo pang pinaglololo ko, ikaw na may first pick, ikaw na unang-unang bubunot. Hindi, kasi nga, merong kumatawag na may first pick, kahit paano may pressure din eh. Kaya minsan, yung iba, ang ginagawa, yung mga nasa latter part ng, di ba? Okay yan, magaling yan, Slaughter. Pero yung pala, meron silang vested interest. May plano na sila sa, yung Pero,
Brad, yung draft napakadaming sleepers. Yung kanina, may favorite ka na agad. Nakatulog na ako eh. Paligrates. Paligrates. Nakita mo ba yun? Pwede yun sa Harlem Globetrotters. Hindi, pero Brad, magaling. Alam niyo ba sa laro ho, yung Paligrates kanina, sige, pag-usapan natin. Sana naman, Brad, yung pinakita mo, kasi nakita yung pinaagaw yung bola. Ma-error. Tapos siya dumakdak kapos. Tapos mo siya wala na kasing dilig napapanood mo pa ba? Nasa dilig sa ba? NC. Sa opening na. Sa Cagayan Valley Thursday. Cagayan Valley Rising Sun siya lumaro, Brad. He scored 27 points nung in-upset nila yung Cafe France. Tapos yung Cafe France, doon na po ang paglalaroan niya ngayon. Kinuha na siya. Nang ilang araw lang, kasi pag hindi siya na-draft, babalik siya sa Cafe France. Pero malamang makukuha yun, Brad. Kasi flashy, 6 flat eh. Tapos mas magaling parang, ito take note Mikey Reyes sa Junti Valenzuela. Sino mas magaling sa kanila ni Torion? Pareho ng laro eh. Pareho ng forma eh. Ang sagot, sasagutin ko sa pagbabalik ng PTV Sports. Hi, I'm Coach Jamai Karim, head coach of the RPU Under-16, which qualified for the World Championships in Dubai. I'd like to thank PTV4 for all the support and especially to Mr. Snow Badwa. Welcome back to iSports, everyone. Si Marty Saludo, batiin ko kaibigan natin yan. Ayan. Si Marty Saludo. Okay, yung tanong kanina, Brad, tinanong ko si Mike Reyes, tsaka si Junti Valenzuela about Paligrates. Kung sino mas magaling sa kanila. Torion. Baka raw si Paligrates kasi mas matangkad. 6 flat yan, Brad eh. Tapos point guard, so advantage ka na agad. Average ni Torion, 7 points. 8 points ito. Ganyan. Ako 7.3. Di ba? Galing. Galing. Kung ang error nito rin, mga 2 per game, ito 4. Di ba? Hindi. 4 to 3. Hindi, 4. Joke lang. Good luck yung mga rookie, yung mga batch. Ngayon. Ito abangan nyo dito sa PTV Sports dahil halos lahat ng mga sleepers, yung mga hindi nababanggit kasi sila Ian Sanggalang. Babasa nyo na yun lagi sa spin, di ba? Kinokopya pa nga ng ibang Naririnig dito yan. Madalas dyan sa ito na, si Coach Alan Gregorio. Coach Alan! Tumawag ka. Kamusta ka? Sino doon? Ito, ilalive ka namin, Coach Alan, saglit lang, Coach Alan, Coach Alan, may story kami kanina tungkol sa'yo. Ewan ko kung napanood mo. Napanood mo ba? Ano, ikaw na ba? May inside track ka na daw sa pagiging coach ng UP. Totoo ba yun? Live ba to? Ano? Live kami. Live kami ngayon. Live kami. Ang bad mo talaga, lagi mo ako pinapahama. Hindi, isang tanong lang, yes or no lang, may ano ka na ba? Kailan ba ang announcement ng coaches? Coach? No, they have not said anything specific. But thank you so much sa support ng ipinapakita mo at ng maraming tao, partner. Doon pa lang panalo na ako Maraming salamat. Pero gusto mo ba talaga maging coach doon, boss? Ateneo, baka mabakante yun di ba? Ateneo? Hindi tayo At saka, alam mo, UP yan Hindi pwede pag lahat nyo lang kumakato ng pagkakataon. Kailangan. Tsaka dapat hindi tayo humihindi dyan. Yung dugo ng pamilya ninyo, mula kay Tatay Ben, talagang maroon no? Tatay Martin, maroon. Right. Ito, family partner, may tanong sa'yo si Dennis. Pare-pareho na tayo wala sa radyo ngayon. Sama-sama tayo dito. Coach, magandang hapon sa'yo. Kaibigan Dennis, ikaw ba nakakuha na ng TS mo? Wala pa. Wala pa. Nakakuha lang ng TS. Coach, tanong ko lang. Anong challenge nakikita mong meron dito sa pag-handle sa UP kung sakasakali? There are so many things. Number one is to unite the alumni then, that's one thing that we have not had since maybe 5-6 years ago. Dahil siguro sa pagkakatalo na rin ng UP. Number two is syempre to get the best possible talent tulad ng ginawa natin 10 years ago when we were able to lure J.R. Reyes for UP without of course yung promesa ng malaking pera. But kumbaga look where J.R. is now. Supportado naman natin ang kanyang career. He's playing for Coach Ryan and Seralco. At that time, he was the biggest recruit to come
tsaka si JR, MVP, no? Galing sa Letran. So yung ganong mga excitement, yan yung nagbibigay ng tuwa sa atin ngayon na yung mga ganyan. Pero coach, hindi ka ba natatakot din in some ways dahil itong UP basketball, champion sa Perdigana. Relic niya. Meron actually, meron din mga taong nagtatanong yan, don't you think pumapasok ka sa isang bagay na ikakasakit ng ulo mo? Pero, yun nga, we don't back out from any of these challenges. Ito ang pagkakataon para magsigbi tayo sa ating alma mater. So, might as well take it. Ayan. Ayos, okay. Coach, ikaw na. Coach, ito, direct, picture ni Coach, i-post mo, Okay, anyway, Coach Alan, ito lang isa kong tanong. Nakausap ko kanina si Benji Paras at isa pala siya sa mga tumutulak din sa'yo halos, yung Aldo Paulo, tsaka itong si Ray Madrid, yung dalawang karibal mo. Pero ang sabi niya, yung UP talaga napapag-iwanan na raw in terms of recruitment Kasi yung ibang mga school, tama siya Grade school pa lang, high school pa lang, may mga hawak na mga manok. Sa UP, wala. Ang recruitment nyo raw after na ng mga UAAP season and before. Ikaw ba isa yan sa mga magiging laman ng programa mo? Considering na yung Bert Lina, tsaka yung Manny Pangilinan, tsaka Meralco, mukhang sumusuporta na sa'yo. Actually, kapag natuloy yung gusto nating mangyari, 4 sa mga UPIS players ko, kasama na dyan yung 6'4" na si Cheto Sablan, ipapasok natin sa UPIS. Pero as of now, syempre hanggang hindi pa sigurado, nililigawan din ng napakaraming tao itong player natin na ito, yung Sablan. So isa yan sa mga magiging numero 1 sa plataforma mo? Yes, dalawa yan. Actually, isa 6'5" na Paharinyaga at saka isang Sablan. And of course, yung 16 and under na point guard, nakakabalik lang galing national team who was, I think, number 2 in scoring for the whole season. That's Chico Dario. Pero yung mga yan, pinahinog na natin sa UPIS program yan. And I think they're speaking. Pero Coach Alan, doable kaya yan to think na yung other schools are also building up? Like NU, Ateneo, ayan, maghahanap ng mga bagong talento yan, 6 ang nawala. Kahit tingin muna tayo sa kung ano ang nasa harapan natin, then pag tingin mo, you can already make that certain steps, then let's move forward. But as of now, what's important is Oo nga pala, mahirap, baka makakopya ng ibang kandidato yung programa mo, right steps lang tayo. Pero yung video namin, uulitin namin bukas ng umaga, tsaka hapon, yung unang video namin, yung nakatayo ka, nasa likod mo si paring Fred Pascual, tsaka si Cesar, tsaka si MVP, nasa likod mo. Sige na, saka na. Salamat, Boss Alan, Coach Alan. Okay. Mabuhay. Thank you, yan. The best boy among the Gregorios. Actually, the only good boy among the Gregorios. Word only. Huli na. Nanonood chat si Ryan, tsaka si Hato! Coach. Hindi mo sinasagot tawag ko. Tsaka si Maricel. Ayan, Ma'am Maricel. Asawa ni Pato yan, mabait. Ang bait nun. Mabait yan. Lagi akong binibigyan ng bagoong. Thank you. Mabait. Sarap ng bagoong nun. Anyway, basa pa tayo. Messages is from Joni Astillero. Sir Snow, Pogging Dennis at Ganda Nicole. Sir Snow, Pogi na punta sa akin. Sino po kaya ang mga posibleng matira para sa Alaska sa darating na rookie draft? Number 8, no? Ang Alaska. Like 7? Ay, 8. Number 8. Number 8. Tine-trade po nila biglang pumasok yung Romeo. Ito, atin lang huwag niyo ikakalat sa mga forum. Kasi pagka kinalat sa forum, sasabihin ng JP Mercado, etc., kanila na Ito ang gusto nilang kapalit doon sa 8 pick, si Chris Ross. Pero si Chris Ross, mukhang naka-entrega na sa Petron. Oo, diba? Ganon. So ngayon, yung 8 pick nila, walang pan-takers. Pero Brad, dun sa pagpasok ng mga talento, may mga Alex Noiles, meron ka pang Jens natin. Uy, si Jens natin. Dapat makilala mo yun, napakagwapo nun. Talaga? Tapos ang dami Brad may mga Justin Chua ka pa, may mga Rob Salis ka pa. So, magkakaroon talaga ng value yung 8 pick nila. So, tapos meron pa sila sa second round. Okay, so basa pa tayo. Let's read from Twitter naman. This is from Ryan.
Snowbottom, sir, may trade ba sa Air 21 kasi yung 11th pick nila naging 15th pick? Malamang na i-trade na ho nila dati pa yan, no? Kasi, teka muna, yung positioning ng mga draft ngayon, napunta na ho sa Global Port yung first pick eh. So, original pick nila yon. Yung second pick na natili po, supposedly... Teka, second round yan. Second round. Okay. Yung second round po, yung pick ng Air 21 supposedly na pangalawa, napunta ngayon doon sa San Mig. So malamang nag-trade po sila, meron po silang prior trade agreement. Okay, so ito yung positioning ng mga draftees ha. Basahin ko lang ho sa inyo para magkalinawagan na, liwanagan na tayo. Teka muna. Bakit nabura? Teka lang ha. Aguray kayo solarsportsdesk.ph. O nga, may naglabas doon, ano? Ito na. Ginebra, San Mig, Rain or Shine, Barako, or Global, kasi pwede mag-trade yan, tapos Global, Alaska, Rain or Shine, San Mig. Yan po yung first round, ha? Second round is Global, nasa Rain or Shine pala yung pick ng Air 21, Brad. Yun yung kasama kina Ronnie Matias ng araw. Tapos meron pa silang San Mig, Barako, Air 21, Alaska, TNT, Alaska, Ross, Barako. Okay, so yun yung... Salamat sa pero alam ko continuous. Air 21 at Barako. Continuous tayo ngayon, Brad, ha? Yung pick, ha? Hindi titigil sa second round yan. Dati kasi, di ba, may binabayaran tayo sa per player na makukuha from the PBL, magbabayad tayo sa liga. Ngayon kasi galing na sa so, continuous picking. Continuous na lang. Okay, next. Alright, so this is on Facebook. This is from Nyorya Hi Pagio. Sir, snow update naman sa BGSM sa kay Kirby Raimundo. Alam mo nung nasagot na to kanina. Pag Danny Ralph Bina, pogi yun eh. Maraming sasabi, hawit ko yun. At sama natin inimig, no? Mula dun sa ano, ang tanong siya nung ganun inimig, eh. Hindi, Ralph, walang biro. Kung napansin mo si Mike, ang sama ng tingin sa'yo. Okay? Basta, ano sabi niya, update si Kirby, malamang matrade. Antayin nun natin matapos yung finals. Okay? Meralco. Meralco, punta niya. Ba't ganun yung mga sinasabi natin dito nangyayari, no? Tapos sinasabi ni JP Mercado hindi totoo sa mga forum, no? No? Chismis. Lukaret. Okay, game. Basa pa. Josmel Estrabella. Pero Mijay yun, hindi nyo kilala? Gandang hapon, Sir Snow, Sir Dennis at Cute Nicole. Kamusta na po sina Mark Agiwa at Japet Aguilar? Magaling na po ba injury nila? At kailan po opening ng PBA Philippine Cup? Pabati po ng Estrabella family ng Pakil, Laguna. Uy, taga-Pakil. Lagi tayo may mga viewers sa Pakil. So, kumusta na daw ang injury ni Mark Agiwa at Japet? Nag-practice na. Last 2 weeks ba? Na-follow up na. Nasulat na ni Richard D. So, okay. Mag-uusap po kami. Sige, bukas. Promise ko, Kasi may kahapon pa, nung Sunday pa kami dapat usap ni Mark, eh. Hindi ko na naabala kasi baka busy. So, mamaya, try ko siya tawagan ulit. Okay? Nanonood sa atin yun. Okay, basa ba? Alright, next is, let's read this one. Leonard Wallace. Ako mababasa. Ikaw sasagot, ha? Hi, Sir Snow, Sir Dennis, Cute Nicole. May trade pa ba sa Ginebra at sa Barako Bull? At ano pong balita sa SMB at ABL kung ano pa rin po yung lineup na gagamitin nila sa next season? Hi po sa mga friends ko sa Angono at hi kay Miss Nicole Ramos. Ayan. Sagot mo. Well, Barako, may trade po yung Barako probably, yung kanila pong 6th pick. Di ba? Next. Probably. Ginebra. Sa Ginebra. Yeah, sabi si Kirby. Baka si Kirby. Yan, baka si Bagala. Sige, okay. Baka madulas. Tapos sila Wilson. Okay. Tapos yung ABL, wala na yung San Miguel doon. Hindi nila kayang bayaran, Brad. Gagawin ko yung story on one of these days. Okay, basa mo. Bayaran yung... Next is Fredolyn Silario. May membership fee kada taon. Good PM Idol, Gwapong Snow, Mr. Dennis, and Gandang Nicole. Ano po balita sa Ginebra? Update naman po sa mga new trades. Pabati po kami dito nung anak ko sa QC, Niel, asawa ko, Letlet, and iba pa pong kasama ko sa bahay, si Ging, Yaba, Gladys, and Chantal. Taga San Jose del Monte sila. Okay, hindi pa tayo sa text, ha? Okay, ano yung tanong niya? Nakahang pa rin yung text. Wala naman no? Yun. Bati lang, bati. Bumati na siya. So, at news, mamaya alas 6, news at 6 tayo. Kita nyo, talagang alam nyo kung anong oras lalabas yun. News at 6. Mamaya pong alas 7. Joke lang. Alas 6 yun. Okay. So, si Miss Cathy. Andiyan ba si Cathy? Meron ba? Yun, tagal ko nang di nakikita yun. 1 week na. Refresh. Saka si Attorney Mark. Andiyan na rin, sabi ni Ralph. Okay, basta. Wala pa rin? Wala pa rin yung text. Naghang yung text line natin, ha? Bakit ito from Twitter. Not Balanza. Nag-coach na siya dati sa Maroons, early 2000s. Iyon, interim nga lang yata or for just 1 season lang. Parang ganun. Sino si Coach? Coach Alan Gregorio. Hindi ko sure eh. Kasi noong 2000, nag-aaral pa lang po ako noon.
sa Harvard. No? So, medyo nasa States ka. Wala pa internet doon, di ba? Sa States ba Harvard? Hindi, abroad. Nasa abroad. Para sigurado. Hindi alam eh. Okay, basa pa tayo. Alright, this is from Justin Fiel. Any update po sa Ginebra Idol? Pakibati po si Jumuel Alcantara. Ayun, bubunot po sila ng una. Ayan, kung paano ko tinitignan si Cathy ngayon, ganun si kanina, si Meg kay Ralph Ubina. Ayan. Talaga sinundan niya. Ay, paano si attorney? Oo, tumingin si Meg. Paano si attorney? Si attorney naman, tilt up, tilt down. Di ba? Kung tingin namin kanina ni Meg kay Ralph tsaka kay Cathy, pan left. Kay attorney Mark, tilt up, tilt down. Di ba? Another tweet, this is titignan mo mula ulo hanggang paa, puro ginto ang suot eh. Okay. Fonzie Ginto. Alright, idol po, babati naman ako, Fonzie Ginto from San Beda, Alabang. Hello! Oy. Marami tayong mga kailanang mga estudyante dyan, ha? Okay. So, let's go back. Di ba dyan dati yung Air 21 dati nag-sponsor? Hindi, nag-practice doon. Oo, dyan dati. San Beda, Alabang. Alright, so another... Doon ba yung may estudyante ka, Atty. Mark? Sa San Beda, Alabang? O sa FEU? La Consolacion? Saan? May Ateneo de Davao. Alright, so from Facebook, Michael June Oxit. Sir Snow, Greg, and Belga pwede mapunta sa Gin Kings? Interesado pa kaya sila kay Asi? Sino kapalit? If matrade si Belga, bibigyan kaya siya ng BGSM ng 420? Question. Ng Magkano ba? Magkano ba ang sweldo ni MC47? Si Mark, yung mga 420 yan. Maximum. Declared. Oo. Lagyan nyo lang yun. Parenthesis, declared. Declared. Hindi, yun ang declared. Ibig sabihin, yung official, yung makikita mo sa PBA. May siyempre kasi may mga bonus po yan eh. Like one game. Nasa contact din yun, diba? Yung mga one game. Pinauso kasi ni Marlo yan eh. Kasi nung araw, nagpauso niya Santa Lucia eh. Dati sweldo lang. Eh dahil nga si Marlo, may pagkatamad dati. Di ba? Binigyan siya ng one game bonus. Marlo, every game na ipapanalo mo kami, may dagdag ka 10,000. Nauso yun. Di ba? Okay, basa pa. Alright, this is from Fubuki Akira. Welcome back, Idol. Pwede po ba malaman kung ilan ang lamang ng points votes ni Arwin Santos kay LA for MVP award? Ay, hindi ako botante dyan. Thanks po ng marami. Hi kay Ate Jamelia and Bunso Jamir. Tinatanong nila kung gusto nila makita yung difference ng score. Yung boto? Ano lang, 24? 26 points. 27 ata? 27? Mga ganun, 20s. Actually, total 20s. Na yun, brada. In totality. 27 lang yung namagitan sa kanilang dalawa. In totality, okay. Ganun ka dikit. Si Fidel ba, pag bumoto ng sa stat, actually, hindi siya boboto. Siya yung lalabas ng stat. Statistician. Boboto pa rin siya sa media, press score. Lupit yan, ano? Ano ata, parang sa deliberation. Kasama siya? Hindi ko sure kasi nung last two, so, bagay, kasama sa deliberation. Nasa sulok lang yun eh. Parang ano lang yung minsan eh. Di ba? Sige. Non-entity. Okay, sige. Next. Si Fidel, si Fidel. Alright, this one is from Emerson Ancahas. Ancahas. Yes, Ancahas. Pakibati po ang Ancahas family dito sa Montalban at Marikina. Ano po balita sa damdamin ngayon ni Arwin Santos? Hello sa inyo. Kagabi, naiyak. Partner, si Arwin Santos. So, because of what happened sa performance niya. Dahil average siya, 8 points lang. And I think 2 rebounds, 2.8 rebounds. Ganun kababa yung kanyang So, medyo apektado. Alam ko, apektado siya dyan. Yung mga nagagalit, bakit siya eh? Minsan may epekto yun. Anong bakit siya? Bakit siya yung MVP? Bakit siya yung mga communication na sektor, mga fans. Siya naman talaga. Oo. Ako, naganyan din ako eh. Nung nanalo ako sa Mr. Pogi nung araw. Tawa ng tawa siya. Uy, si Rob Celis. Ilang points ang pinagkatawa? Si Rob Celis. Si Rob Celis, Brad, ito, magpapadraft to. Shooter to, Brad. Player ng Blackwater Sports. So, nanonood siya kasama yung kanyang family. Kala si Bet Celis? Hindi, Zay to eh. Zay. Zay to. Ma'am Bet. Si Mikey Reyes, nanonood din sa atin. Tapos si Alan Gregorio, pengi ako ng video ng Gregorio's and today's feature. Okay, sure. Okay, how true that Kelly Williams will be back for TNT this coming All Pinoy Jojo? Ito na sa Tamaré, babalik daw. Babalik to. Babalik. That'll be great. Mukhang babalik po siya. Mukhang ano na lang yan, swan song na lang. Siguro ilang conference. Pero hopefully, healthy na ulit si Alan. Ay, si Kelly. Tawagin na natin si Meg para may katabi na tayo rito kakwentuhan. Yung isa rin na taga-tawa, taga-ngiti, mga gano'n. Hindi, joke lang. Ayan. Ganda ng suot. Pero may tanong ako.
Di ba hindi pumirma si Bubelga ng kontrata? Paano kung lumipat nga siya, hindi naman siya mag-maximum? Hindi pwede. Hindi pa pwede yun. So, dapat maximum hindi siya makakalipat doon. Kasi hindi siya pipirma ng kontrata. Pag hindi niya nakakuha. Pero pwede siya mag-sit out ng 2 taon. Kasi hindi maximum yung binigay sa kanya. Ilan taon na siya noon by that time? Tsaka wala siyang, wala siyang... 31. Tapos wala siyang activity, wala siyang PBA. Daily. Hindi, 25 lang yun. Pwede, paano kung walang kumula? Kailangan mag-trade yung Ginebra at saka yung Rain or Shine. So, kailangan dumaan sila kay Lito Alvarez. Kasi wala na makukuha si Yeng sa Ginebra na gusto niya eh. So, kailangan dumaan sila sa Air 21. So, gusto talaga ng Ginebra si Bubelga? Sino hindi magugusto doon? May depensa, may shooting. 3-point. There's one team na bagay si Belga, Ginebra. Tsaka yung crowd, hawak mo na. Di ba? Kahit ano gawin mo, tsaka, may crowd ka. Bagay, Bo-Belga. Bo-Belga, parang Ginebra, di ba? Okay, basa ka, Meg. Basahan mo kami ng text. Sabi ni Ralph Christopher de los Santos, hi po mga idol at Cute Nicole. Kamusta po yung trade kay Belga pa? Fan-sign po kay Cute Nicole. Sagutin mo na, Meg. Di hindi nga siya pumirma ng kontrata. Di ba? Bago yan. Tapos? Okay, next. Isa na lang ha. Paalam na kami. Okay, game. Giovanni Leo Lavila. Sir Snow and Sir Dennis, nasaan na po ba si Brandon Cablay? Kablay. O nang retire na siya, makakapaglaro po ba siya? Thanks po Sir Dennis and Sir Snow. What is the next thing for Philippine Ascals po? Thanks po. Okay, binalita natin Ascals kanina and about dun kay Brandon Cablay, nasa US na po siya, nirelease siya ng Alaska. Nirelease siya. Actually, hindi siya nag-retire. Nirelease siya. Nangingi siya nirelease siya. Okay, magpapaalam na po kami. Mga thank yous natin. Unahin natin si Kuya Denny. My wife, Queenie, and kay Prince Zian, and si Dodi Boy Peñalosa. Nanonood din. Salamat, Dodi Boy. Okay. Si Jonathan, si Carl, Todd Spen, at saka si Dave. Yung bati natin according to age, ha, Meg? Ikaw dapat na una. Thank you to Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Dr. MJ Torres ng Zen Institute, Mr. Josel Dosi ng Ever Bilena, St. Luke's Medical Center, Dean Reese Pharmacy, my Jewelry Bucket, Marcel Graphics. Talaga naman. Okay, Nicole. I'd like to thank my dad, my mom, my sister, and my lola. And hello to my best friend again who's watching. Hello. Habol ko lang yung Chowking nanonood sa atin, si Jason Flores. Parego, maganda. Siguro doon ka kumain, ano? Okay, ako naman. Salamat po sa Barakable Energy ko na Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. Jelianis D, kay Ma'am Chere, tsaka kay Boss Rafi Casio. Salamat po sa Barakable Energy ko na Axel Thesis, Mr. Willie Ortiz, Philip Go, Luwila Rosa, Jacob Manlapas at Arvin Roa. And also, thank you kay Ever Bilena, Boss Giselle Desi, para po sa aking makeup. Di ko nagamit ngayon, kakamadali. At salamat din kay Ninong Renato Rilir ng Rayleigh Tours and Travel at sa Pim Kicks. Salamat po, Pim_Kicks sa Instagram at Pim Kicks naman sa Twitter. Mr. Rudy Yu. Mr. Rudy Yu, Macbeth. Kupo niyo ni Coach Sobadwa. Meg Siozon. Nicole Ramos. Dennis Principe. At tabayan po ang News at 6 kasama ang napakaganda, nakakahumaling na si Miss Cathy San Gabriel. At siyempre si Attorney Marcus Torres at Ralph Abina. News at 6, sa inyo na. Narito po ang kanilang mga tampok na balita.